Mag-aral muna tayo. Ang money cycle ay binubuo ng earn o kita ng pera mula sa pagbenta o trabaho, save o impok para may safety net, at invest o pamumuhunan upang palaguin ang salapi sa paglipas ng panahon. At syempre, dapat matalino pa din tayo sa pag-spend o gastos ng pera. Ngayon, tatalakayin natin kung paano maging wais sa pag-save o impok ng salapi. Bago yan, kailangan malaman muna natin ang spending habit o paraan ng paggastos. Mula dito, mauunawaan natin ang pagkakaiba ng needs, wants, at demands. Kapag nalaman natin ito, tiyak na makakapag-prioritize ng gastos at plano sa pag-impok. Bukod dito, ibabahagi rin namin ang ilang pro tips o paraan para makapagtipid at save para sa hinaharap. Una, pag-usapan natin ang mga needs, wants, at demands. Ang needs o pangangailangan ay mga pang-araw-araw na kailangan sa buhay tulad ng pagkain, tubig, kuryente, internet, at tirahan. Ang mga wants o gusto naman ay mga bagay na nais natin pero kayang magpatuloy ng buhay kahit wala ang mga ito, tulad ng gadgets, toys, junk foods, video games, o designer clothing. Ang mga demands o nais naman ay mga wants na tingin natin ay kailangan natin makuha agad-agad kahit hindi naman agaran na kailangan, katulad ng bagong release na gadget, event tickets, o limited edition na merchandise. Ikaw, meron ka pa bang naisip na ibang halimbawa ng iyong needs, wants, at demands? Ang pag-alam ng pagkakaiba ng needs, wants, at demands ay nakakatulong para makilala ang ating spending habits. Kaya dapat bigyang prioridad ang mga needs o pangangailangan habang dapat mag-ingat sa mga wants o gusto. Subukang kontrolin ang mga demands o nais hingiin. Sa ganitong paraan, mas makakatipid ka sa gastos at wastong mailalaan ang iyong pera sa pag-impok. Narito ang pro tip. Iba't iba ang spending habits, depende sa kasarian, katayuan sa buhay at iba pa. Kaya bago gumastos, itanong sa iyong sarili kung ito ba ay isang needs o wants. Ang pag-develop ng mabuting kaugalian sa pag-impok o saving habits ay mahalaga. Depende ito sa tao at kanyang kalagayan, pero magandang magsimula ng maaga at gawin itong regular. Halimbawa na ang pagtabi ng pera o allowance tuwing may sobra. Sa pag-alam ng spending habits, mas wais tayong gumagastos at makapaglaan ng ipon. Para naman regular na masubaybayan ito, gumamit ng simpleng budget plan o expense tracker apps. Narito ang pro tip. Maaring gumamit ng iba't ibang paraan sa pag-iimpok, gaya ng mga alkansya, sistemang paluwagan, o saving accounts sa traditional o digital banks. Ang pag-save ay hindi lang tungkol sa extra na pera. Ito ay pagkakaroon ng habit o regular na paglaan ng salapi at resources para sa hinaharap. Ang pag-iimpok o save ay tumutulong para maging konkreto ang mga pangarap, katulad ng pagtatapos sa edukasyon, pagbili ng sariling bahay, o pagpundar para sa pamilya. Kaya naman dapat alam natin ang ating financial habits para mas wais sa paggastos at impok. Tandaan, ang pag-save ay ang unang hakbang sa pamumuhunan para sa maginhawang kinabukasan.